Welcome back, magandang gabi sa inyo mga ka-Johnny at ito ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Det, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, lalo na sa mga newbies, marami pong salamat at subscribe na po kayo sa mga legit at mga loyal subscribers ko po. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa aking channel. At sa mga sana ay pindutin na po ninyo yung aking like button, yung thumbs up, share nyo na po yung video natin para makapag-share po tayo ng video sa awareness at hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong update sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps at usapang OLA, fair debt collection practices at harassments. Napakainit, pasensya na po, medyo sobrang init talaga. Umulan man kanina rito sa amin, napakahina naman, hindi naman po talaga nakapag-ibsan ng init. Comment nyo nga po mga ka-Johnny, kung okay lang ba yung audio ko, kasi may nag-comment sa akin noong nakaraan na mahina rin audio ko. Hindi ko alam kung talaga ba mahina yung audio ko o kung ano man yung complaint. Kaya syempre gusto ko pong maibigay sa inyo na malinaw yung aking mga information na sinasabi sa inyo dahil nga usapang tayo o mga harassments para mapagbigay ako ng kaalaman at mas magandang paliwanag o maaring magandang paliwanag para sa inyo o maaring makatulong sa inyo about sa online lending apps na mga harassment and fair debt collection practices na usapan. Kaya mga ka-Johnny, paki-comment na lang po kung mahina ba talaga yung audio ko. Napabili tuloy ako ng ganitong klase ng mga earphones. Meron akong mic dyan pero minsan parang nahihinaan kasi ako. Parang mas gusto ko tuloy bumili ng ibang mas magiging effective na mga earphones. Kaya ito na pili ko, subukan ko lang ngayon. Kaya paki-comment na lang po. Marami pong salamat. Ngayon mayroon po tayong sasagutin galing sa mga groups, ito po yung nakita ko, medyo nawinda kasi ako rin sa sinabi about sa post, Pwede magtanong, pwede ba ipa-LBC yung letter ng NBI? Matanong lang, salamat sa makasagot. Or may OLA ba na nagpapadala ng NBI letter na gawa-gawa lang tas pina-LBC? Di ko alam kung ano po yung ibig sabihin nyo na letter ng NBI na ipapadala sa LBC. Kasi tandaan po ninyo kapag mga ganitong klase ng mga senaryo na siguro ay sinabihan siya na papadalan siya ng kung ano-anong letter galing sa PNP, galing sa korte, galing sa NBI. Kaya na medyo mainit, pinapawisan tuloy ako. Galing sa NBI, galing sa ibang klase ng ahensya ng gobyerno na papadalahan daw siya ng mga sulat, mga kung ano-ano nga, paliwanag ko ulit. Yung mga yan ay kung manggagaling sa mismong ahensya ng gobyerno, mas kailangan talaga sila mismo, kunwari si NBI, may agent po yan, may criminal case ka po, kunwari sinampahan ka ng kaso, sila po magdadala sa iyo at ipapaliwanag sa inyo kung ano yung iyong nagawang mali at kung ano yung karapatan mo para ipagtanggol ang sarili mo. Kayo kay CPNP, ganun din po yun. Kasi kung letter ba, ano ba letter na sinasabi sa inyo? Kasi hindi ko po magets baka ba NBI letter na, ano ba yan, summon. Kasi pag summon, ganun din po yan. Parang korte rin lang din po yan. Huwag kayo nagpapaniwala doon sa mga ganyang klase ng mga letter na sinasabi nila about sa ipapadala nila sa inyo. Lalo na kung ipapadaan sa LBC. Pero kung galing sa korte, ang ipapadala po sa inyo, magagaling po yan sa post office. Papadala po yan nila sa messenger, sa kartero. Ihatid po nila yan pag ganun po. Yung sistema at tamang proseso ng pagpapadala ng summon. Pero kung sa mga NBI, agent po yan ang papadala sa inyo. Tapos sa PNP, mga pulis po, magpapadala sa inyo ng mga warrant at kung ano-ano man. Kaya sabi ko sa inyo mga ka-Johnny, huwag kayo nagpapaniwala, huwag kayo nagpapa-apekto sa mga pinagsasabi niya. Marami kasing tatanong sa akin ng, yun nga, paulit-ulit na po yung tanong nila na totoo ba yan, totoo ba to, totoo ba si ganito, totoo ba yung reklamo ng gagawin nila. Sa dami po ng complaint na naharap ko at pati mismo rin po ako, i-share ko lang din, ulitin ko i-share ko. Wala naman ako naranasang ganoon. Ngayon, kung may sinasabi sila sa inyo na papadalang kayo ng kung ano-ano, papadalang kayo ng kabao o bulaklak ng patay, meron na po nangyari. Isolated case po. Pwede po, medyo, dun din po ako nagkakaroon ng kaba para sa iba. Dahil maaari po nila talagang gawin yan. Dahil nagkaroon nga ng mga ganyang klase ng insidente
Naiintindihan niyo po ba? Pero yung mga sulat na galing sa NBI, ganyan nga, malabong-malabo po yan sa sabaw ng pusit, na adobong pusit. Napakalabo po yan sa malabong kanal. Yun po. Ngayon, kung sinasabihan kayo na papakasuhan kayo, nakakasuhan kayo ng estapa, tanungin nyo muna yung mga sarili nyo kung legal ba yung pinasukan nyo mga ola. Tulad yan, di ba, may mga kakaribok lang. Sample natin dyan, sila Upeso, sila, yun nga, sila Copperstone, kakaribok lang na mga yan, sila New Cash. Yung New Cash, at least kahit paano ngayon, wala talaga sa, ilang buwan din yun Parang nangyayari ngayon kay Muka na panay ang harassment, papadala raw ng kasong estapa do sa borrower, sa loaner. Then si New Cash, ganun din po. Pero ilang buwan yun, napansin ko parang mga isang buwan o mahigit, mga 2-3 buwan bago sila nawala sa mismong Google Play Store. Kaya ngayon, kung tataka kayo kung bakit nandyan pa rin si Mocha, sila Quickla, sila Peso Bupay, medyo matagal pang proseso yan dahil papag-aralan din kasi. Di pa na ibibigay siguro sa kanila mismo yung papel. Pero alam ko, matik yan once na ibigay ng, nagpahayag ng, tawag doon ng, nagpahayag ang SEC, is automatic naman na yan na illegal na po ang kanilang lisensya. Kaya ibig sabihin, kung kayo ngayon nagkautang kayo, no? Ngayon nga dahil nag-declare na nga si SEC na illegal na po sila dahil na-revoke na po yung lisensya, is magiging automatic na wala ng visa lahat ng mga operasyon nila, yung mga pagpapautang nila. Ngayon, papadalhan kayo ng ganyan nga, papadalhan kayo ng NBI letter. Ewan ko ba, ba't meron silang mga ganyan? Sa umpisa pa lang naman kasi yung mga ola na yan illegal na yung galawan, illegal na yung operasyon. Kahit na sabihin yung SEC registered, kasi nga yung interest pa lang sablay na. Yung kanilang unfair debt collection practices, yung kanilang mga ginagawa, pang harassments, di ba? Yung mga pagtawag-tawag pa lang, yung pag-contact sa mga ating mga hindi naman natin binigay na contact reference, is paglabag pa rin sa karapatan natin bilang mga borrower. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, huwag kayo nagpapadala dyan sa mga takot. Ang dami, pa rin, paulit-ulit pa rin po yung tanong. Kaya minsan, hindi man po sa ayaw ko sagutin, is talagang hindi na ako masyado sumasagot dahil nga po sa PM na same lang naman din, kaya sagot ko na lagi hindi. Kaya sabi ko sa inyo, kung gusto niyo magkaroon na lino ng sagot do sa mga tanong nyo, is marami naman po tayong videos dito na halos same na rin, katulad sa iba mga gumagawa ng mga OLA victim defenders, na kung ano lang din po yung sinasabi ko, is same din magiging understand nila kung kanila magiging pangunawa. Sa mga kadyani dyan, medyo wag na kayo masyadong papaka-stress sa mga yan. Wag kayo masyadong apekto. Kasi, pero ang tanda nyo, ang mga OLA is talagang illegalista na yan. Kumbaga, lahat ng illegal gagawin na nila para lang makapanil, makapanakot, makakuha ng pera, lahat gagawin nila yan. Kasi, yung mga sistema nilang yan is paglabag sa batas. So, yun mga kadyani, sana naintindihan nyo yung NBI letter. Huwag kayong nagpapaniwala kung ipapa-LBC nila. Hindi yan. Hindi pwede ipa-LBC kung kailangan talagang harapin. Siyempre, pagka pin-LBC mo, napunta na doon sa taong kailangan na basahan ng papel niya, paano kung warrant of arrest? Hindi mo pwedeng ipa-ano yan ipa-LBC. Siyempre, makakapagtago yung tao, Common sense lang po yun, mga kadyani. So, yun, ito ang new lingkod, kadyani ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, Usapang Utang, Usapang Ola.